Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabanggit natin kahapon na ang mga taong mananampalataya, mga taong mabuti, kapag sila ay nasa libingan na at naibalik na sa kanila ang kanilang kaluluwa, ay tatanungin sila ng tatlong bagay. Ito rin ang itatanong sa mga hindi mananampalataya o kaya ay sa mga gumagawa ng kasamaan. Ang kaibahan nga lang ay yung mga taong mga mabubuti, mga mananampalataya, ay agad-agad nilang masasagot itong tatlong katanungan na ito. Itong taong hindi mananampalataya o kaya ay masama, at kapag siya ay naihatid na sa kanyang libingan, yung taong hindi mananampalataya o yung taong masama, kapag siya ay nailibing na at naibalik na sa kanya yung kanyang kaluluwa, wayatihi malakan, at darating sa kanya ang dalawang anghel, fayujlisanihi, at pauupuin ng mga anghel siya. Yung tao na ito, pauupuin siya ng mga anghel. Ito ay ilmul ghaib, hindi natin nakikita, pero binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pauupuin ng mga anghel yung taong ito na masama o hindi mananampalataya. Fayakulani lahu, at magsasabi, magtatanong ang mga anghel sa kanya, man rabbuka, sino ang iyong Panginoon? Fayakulu, at ang sasabihin niya, isasagot niya, la adri. Yung katagang ibig sabihin na yun yung may halong litong-lito at talagang wala na, hindi na niya alam kung ano yung sasabihin niya. Ay sabi niya, la adri, hindi ko alam. Fayakulani lahu, at magsasabi naman ng mga anghel, magtatanong naman sa kanya, sasabihin nila, madino ka, ano ang iyong relihiyon? Fayakulu, at ang sasabihin niya, isasagot niya sa mga anghel, la adri, litong-lito pa rin. Sabi niya, hindi ko alam. Fayakulani lahu, at magsasabi naman ng mga anghel, magtatanong naman sila, sasabihin nila, ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, sino ang taong ito, ang lalaking ito na ipinadala sa inyo? Fayaqulu, la adri, litong-lito pa rin. Ang sasabihin niya, ang isasagot niya, litong-lito. Hindi niya alam anong sasabihin niya. Kaya masasabi na niya, la adri, hindi ko alam. Pagkatapos niyang sabihin ito na hindi ko alam, fayunadi munadin, mananawagan ang mananawagan, minas sama, mula sa langit. Mananawagan ang mananawagan. Sino itong mananawagan na ito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin niya, ang kazaba abdi, tunay na nagsinungaling ang aking alipin. Bakit tunay na nagsinungaling? Kasi alam niya ang katotohanan. Dumating sa kanya ang katotohanan. Pero kaya lang hindi niya pinaniniwalaan. Nandyan ang banal na Quran, hindi niya pinaniniwalaan. Nandyan si Propeta Muhammad, nandyan ang mga kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinaniniwalaan. Dumating sa kanya ang tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam, hindi niya pinaniniwalaan. Kaya ang kazaba abdi, ang sasabihin ng Allah, tunay na nagsinungaling ang aking alipin. Fafrishuhu minan nar, kaya bigyan niyo siya ng higaan mula sa impyernong apoy. Walbisuhu minan nar, at bigyan niyo siya ng kasuotan damitan niyo siya mula sa impyernong apoy. Waftahu lahu baban ilan nar, at buksan ninyo
para sa kanya ang pintuan patungo sa impyernong apoy. Yung taong mananampalataya, pagkatapos niyang masagot, magiging maluwag ang kanyang libingan. Pero itong taong ito na hindi mananampalataya o gumawa ng masama, sisikip na ng sisikip sa kanya ang kanyang libingan. Masikip na masikip. Hindi katulad yung taong mananampalataya, yung taong mabuti na magiging maluwag sa kanya ang kanyang libingan na madda basarihi, sa abot ng kanyang tanaw. Napakalawak. Nararamdaman niya na napakalawak yung kanyang libingan. Pero itong tao na ito na masama, hindi mananampalataya, sisikip, napakasikip na yung kanyang libingan. Hatta takhtalifa alayhi adla'uhu. Hanggang sa magkakawatak-watak na, magkakapira-piraso na ang kanyang mga tadyang. Dahil sisikip, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung mangyayari sa taong hindi mananampalataya o kaya ay gumagawa ng ibig sabihin ay kasamaan. Napakatindi ang kanilang mararamdaman pagdating pa lang dito sa libingan, na kung saan ay mararamdaman na nila yung init, na napakainit. Kasi waftahu lahu baban ilan nar. Buksan ninyo, sabi ng Allah, para sa kanya ang pintuan patungo sa impyernong apoy. Kaya mararamdaman na nila yung napakainit na napakainit. Kaya mga kapatid, isang maikling kasaysayan sa panahon ni Uthman bin Affan. Si Uthman bin Affan ay kapag siya ay dumaan sa libingan, kana Uthman bin Affan idza marra ala al-maqbara, kapag siya ay dumaan sa mga libingan, baka siya ay napapaiyak. Umiiyak si Uthman bin Affan. Kila malladhi yubkik, sasabihin nila sa kanya, kasi napapansin nila, ano ang dahilan kung bakit ka napapaiyak? Ano ang dahilan? Qala, hadha awwalu manazilil akhirah. Ito, sabi niya, itong mga libingan na ito yung pinakaunang tahanan sa kabilang buhay. Ito ang pinakaunang tahanan o tirahan sa kabilang buhay. Kasi pag namatay ka na, wala ka na dito sa tahanan mo, dito ka na sa mga libingan. Dito ka na sa iyong libingan. فَإِنْ خُفِّفَ عَلَيْهِ كَانَ مَا بَعْدَهُ أَخَفْ. Sino mang tao na pag-aanin sa kanya ng Allah, itong kanyang tahanan, itong libingan niya, ay after nito ay mas higit na magaan na. Magaan na ang kanyang mararamdaman. Wa in shuddida alayhi kana ma ba'dahu asyad. Pero sino mang tao na higpitan ng Allah, higpitan ng Allah sa kanya, itong tahanan niya, itong libingan niya, ay after nito ay mas higit na mahigpit, mas higit na matindi ang kanyang mararamdaman. Kaya mga kapatid, ito ay napakalaking paalaala sa ating lahat. Ilang araw na natalakay natin ang patungkol sa ibig sabihin kamatayan, patungkol sa ating katawan, at patungkol sa ating kaluluwa. Na kung saan nasa sa atin, alin ang gusto natin na tahakin, yung mabuti o yung masama, yung pagbasa ng Quran o yung hindi pagbasa ng Quran. Napakadali mga kapatid. Nasa atin yung choice. Huwag nating sabihin, kasi hindi ako marunong, kasi nahihirapan ako, kasi bising-busy ako. Lahat ng mga yan na mga salita ay mga palusot lang. Ang totoo ay ang pinipili natin, yung ayaw natin basahin ang banal na Quran. Kasi kung gusto natin, hindi natin kayang sabihin na kasi ganito, ganon. Isipin natin mga kapatid na lahat tayo ay temporary lamang. Temporary lamang tayo dito sa mundo. Gumawa tayo sa abot ng ating makakaya na maiiwan natin na mga gawain natin dito sa mundo, kasi kapag dumating na ang takdang oras natin, wala na. Tulad ng nabanggit natin na wala na yung pamilya natin, hindi sasama sa ating libingan. Yung mga kayamanan natin, hindi sasama sa ating libingan. Ang sasama lang, makakasama natin, maiiwan sa atin,
ay ang ating mga gawa o ang ating mga gawain. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabbi ibadi. Ibalita mo, sabi ng Allah, ibalita mo, O Muhammad, banggitin mo, Muhammad, sa aking mga alipin. Tingnan ninyo. Banggitin mo, O Muhammad, sa aking mga alipin. Nabbi ibadi. Anni, nakatotohanan na ako, sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, anal ghafurur rahim, na tunay na ako ang ganap na nagpapatawad, ang higit na maawain o kaya ay mahabagin. Magbibigay ng kapatawaran, ganap na kapatawaran, at magbibigay ng ganap o lubos na, ibig sabihin awa o kaya ay habag. Wa anna azabi, at katotohanan ng aking kaparusahan na ipaparusa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwal azabul alim, ay ito yung higit na mahigping kaparusahan. Ibig sabihin ay matinding kaparusahan ang ipaparusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So alin ang gusto natin? Yung kapatawaran mula sa Allah, ang habag mula sa Allah, o yung matinding kaparusahan na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.